May tanong sa akin, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo, Boss Rai. Itatanong ko lang po kung legit po ba yung pagpapadala sa akin ng demand letter na walang pangalan ko at walang pangalan ng OLP. Mismong law firm mismo yung nag-send sa akin ng demand letter sa apps po ng Gmail at sa text messaging po. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin no, paano po ba natin malalaman or madidistinguish kung legit or fake yung na-receive po ninyo na demand letter. At syempre po, ano po ba yung dapat nating makita? No, para malaman po natin kung totoo ba yun o hindi. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paninigil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po isa pagbati ng pag-ibig at kapayapaan. Same with you po. No? God bless you po. No? Tapos tinatanong nyo kung legitimate no, yung ipinadala sa inyo na demand letter na wala ninyong pangalan at wala rin pangalan no, nung online lending platform. Tapos, ang sabi nyo pa, yung mismong law firm mismo ang nag-send po no, sa inyo ng demand letter dun sa apps ng Gmail. Sino yung pinadalan? Di po ba? Kasi walang pangalan ninyo eh. Di ba? Sino yung nagpadala? Although yes, pinadala po yan ng law firm, but still, dapat nakasaad po doon kung sino yung lending na yon. Di po ba? Regardless yan kung online lending platform, kung yan lending, financing, or bangko. So ito po, no, alamin po natin. Ano po ba yung mga dapat nilalaman no, para po ma-distinguish natin kung yan ay legitimate na demand letter. Pero po when in doubt, kumonsulta po tayo sa mga abogado. Kasi po, kabisado nila yan. No, actually, sila po yung dapat nagda-draft yan para po mas matibay. Ano po? So, ito po yung kauna-unaan yung hanapin. Kung yan po yung sinasabing galing po no, sa law firm, dapat yan may letterhead. Number 1 yun. Okay, may letterhead yan. Pangalawa, may date yan dapat. Okay, tapos yung pangatlo, sino po ba yung pinapadalan? Kayo po yung pinapadalan dapat nakalagay po yung pangalan po ninyo doon. No? And sometimes nakalagay din po yung contact number and syempre po yung inyong address dapat nandun. O ngayon, ano pa ang dapat nandun? Syempre, kung sino po yung naniningil, anong kumpanya ba yun? Diba? Yes, sige, sabihin na natin law firm, pero dapat doon in behalf of our client. Dapat, kung sino yung client na yun? Let's say, in behalf of Boss Rai Lending. O diba? We are demanding payment, blah blah blah. Dapat nakalagay kung sino. Hindi po pwedeng walang pangalan. Kasi hindi magiging valid yan eh. Pag tatanungin lang sila na judge din sino pinadalan nyo? Sino nagpadala? O, diba? Di todas na kagad. Hindi siya demand letter. Diba? O, ano pa po ang dapat nakalagay dyan? Dapat po nakalagay yung detalye ng utang. Napaka-importante po nun. Kailan siya na-disburse? Okay, magkano po yung utang, magkano yung interest, magkano yung penalty, gaano katagal nang hindi nagbabayad. Okay, kung mailalagay nga doon kung ano yung mga actions na taken na ginawa nila Diba? Let's say for example, nagkaroon kayo ng kasunduan or may PTP kayo, hindi nagbayad. Lagay niyo na doon. Diba? Para at least detailed siya. Diba? Para yung dating ng demand letter is talagang firm. No, kumbaga lahat kasi nung pamamaraan ng paniningil ginawa na. Okay? And then ano pa? Doon sa body of letter bukod doon sa sa details, no. Dapat nakasaad doon din yung tanning. Kasi dapat yun may tanning. Kalimitan po yan 1 week to 15 days to 1 month. Yan po ang mga tanning na ibinibigay po sa atin, no. Wag ho kayo matatakot doon sa tanning kasi kung let's say hindi nyo talaga kayang i-meet yung tanning na ibinigay sa inyo, talk to them. Okay? Kasi yung mga magpapadala po na legitimate na mga demand letter, pwede nyo kausapin yan. Kasi yung mga nagpapadala ng mga hindi legitimate, yung mga fake na demand letter, naku po, hindi ho makakaharap sa husgado yan.
No? Tsaka hindi ho makikipag-usap ng maayos sa inyo yan. Ito pong mga nagpapadala ng mga legitimate na demand letter, pwede nyo kausapin yan. Kung maaari nga, mag-request kayo kung po pwedeng mabigyan kayo ng payment options. Okay? So, ano pa yung mga dapat ron? So, kung may taning siya, lahat nakasaad din doon na po pwede silang maghabla against you pag hindi nyo tinupad or hindi kayo tumalima doon sa kanilang demand letter. Kasi po, ito yan ang demand letter po is first, giving you a chance na kayo ay magbayad. Sinisigil na kayo, they're demanding payment eh. Okay? And second, pwede po nilang gamiting ebidensya ito sa korte pag mag-ahabla po sila. Dalawa po ang purpose ng demand letter. Kaya kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, tumalima kayo. Kung ano man po yung sinabi doon na let's say, ito babayaran po ninyo, tapos may taning, di ba? So makipag-usap kayo sa kanila kung hindi nyo talaga kaya. Willing naman ho yan kasi nagbigay na nga sila ng taning eh. Diba? So, ibig sabihin, they're very much willing to discuss things with you. Diba? Hindi yan mag-aaksaya ng papel o magta-type yan or magpapaano sa mga law firms, diba? Para hindi makipag-discuss sa inyo yan. Okay? Tapos, syempre, kung yan ay galing sa law firm, dapat abogado nakapirma dyan. Okay? So, ito po kagaya nung sinabi ko kahapon. Sinabi ko naman na sa inyo kung paano padadala yan, di ba? So, apat na pamamaraan. So, yung sa inyo po kasi through email. So, valid siya. Okay, but the thing is, walang pangalan. Di ba? Walang pangalan ninyo at wala rin pangalan ng online lending platform. So, for what? Di ba? Para saan yung demand letter na yun? And definitely, pananakot letter yan. Diba? So, ang purpose po nung pinadala sa inyo, sa email po ninyo, is pananakot lamang. Kasi, ang pinapakita niya doon is, kaya niyang kumuha ng law firm. Diba? Ngayon, isa pang magandang gawin po ninyo is i-research niyo po yung law firm kung existing. Kasi dapat existing yan law firm na yan. Baka mamaya yan, how-show lang na law firm. Now, kung may research niyo po at nakakuha niyo yung contact number, tawagan niyo. Kung talagang kinuha nila yung serbisyo, pero most probably baka ginamit lang nila yan. So po pwede nyo i-report ngayon yan doon sa law firm na yon para habulin din yung bugo katabusadong online lending apps na yon. Diba? Kasi alam naman ho natin na itong mga bugo katabusadong online lending apps, especially ang mga illegal, naku po, lahat ng kasinungalingan, gagawin yan. Para kayo maperwisyo. Diba? Kainam-inam ho, na maningil ng maayos. Diba? Wala naman ho sa sa prohibition on unfair debt collection practices na gawin nila yan eh. Di po ba? Biruin nyo kung sa simula pa lamang po ng ginawa nilang pagpapautang, i-discuss na sa inyo. Kasi karapatan nyo malaman yung yung utang ninyo eh. Diba? Nasa batas yun, the Truth in Lending Act eh. Kung dun pa lang, ginawa na nila yung tama, hindi aabot sa ganyan yun. Kasi unang-una malalaman nyo, ito lang matatanggap nyo. Ganito kataas ang interest rate. Babawasan ng ganitong kalaki. At 7 araw lamang? O tatanggapin nyo yan? Diba? Most probably not. So hindi kayo umabot sa ganyan. Yun ho kasi ang ginagawang kalokohan tong mga to eh. Diba? Yan ang unang-unang inaabuso niyan. Hindi sinasabi sa inyo yung the Truth in Lending App, which is batas yan. Dun kagad sablay na sila. Now, pagkatapos nun, ano gagawin? Ihaharas na tayo. Di po ba? Kasi marami ako nababasa, paulit-ulit ko sinasabi to na wag mong turuan na hindi magbayad. Hindi ko tinuturuan na hindi magbayad. Actually, sinasabi ko yung maling ginagawa ng mga bugo katabusan ng online lending apps. Kung kayo po nagpapautang at sinasabi nyo yung obligasyon ng inyong mga kliyente, well and good. Di ba? Pero wag ho kayong maniningil ng hindi tama. Kasi po, may batas po tayo dyan. Di po ba? Sa SEC lang po, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, di ba? Nakasaad doon, bawal mamahiya, bawal mag-post sa social media, bawal magpanggap. Di po ba? Hindi nyo kasi kailangan pumunta doon sa ganung pamamaraan ng paniningil. Marami yung paraan eh. Di po ba? Kausapin nyo muna, ano ba talaga nangyari? Diba? Tapos magkaroon kayo ng agreement kung paano nyo babayaran. Kung may mga payment option kayo, better yun. Kasi supposed to be meron dapat yan eh. Diba? Kasi hindi naman lahat ng panahon. Kasi ito lang
May mga mga pautangan or lending companies na umaabot ng 3 years, 4 years, and 5 years. And definitely, for that long, no, may mangyayaring aberya. So, dapat talaga mayroon niyang payment options. 'Di ba may mga payment plans na po pwedeng ilatag. Oh. So, dapat ho ganun talaga. Kasi may credit and collection policy talaga dapat yan, which is wala itong mga buko katabusadong online lending apps. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, well, definitely to. No, para sa akin po, pangaharas po ito. No, tinatakot nila kayo kasi gumagamit sila mismo ng law firms 'Di ba? Pagka kasi sila naglagay ng law firm, definitely may dating 'yon. So, syempre ninervyusin tayo, 'di ba? Especially do sa mga kababayan po natin na hindi pa ganun kaano sa mga batas. No, isa pang mapapayo ko sa inyo is magbasa-basa po tayo. Hindi ko naman sinabi na nakabisaduhin nyo kasi pag kinabisado niya, lalo niyo hindi maintindihan. Basahin nyo lang po, intindihin nyo. Andyan naman po si Google. No, pwede naman i-translate sa atin yan. Kung English yan, Tagalogin, hindi po ba? Huwag niyo hong stressin ang sarili nyo rito. Mas mainam po dyan, mag-concentrate kayo doon sa trabaho po ninyo para makapag-provide kayo doon sa inyong mga miyembro ng pamilya. And then, simultaneously, magtabi ho tayo ng pambayad dyan sa mga bugok na yan. Kasi obligasyon naman ho talaga nating bayaran yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.